sa isang taong lumaking mag-isa at walang gumabay na mapagmahal na ina. Iisa ang tanging nalalaman niya. Kailangan maging matibay siya upang hindi makita ang kahinaan niya. Sa araw na ito, sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin itong Lason. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Oh, ano, Rina? Nakita mong ginawa ko? Opo, tatay. Ang tsaa na ito ay hindi talagang tsaa. Timplahin mo lang ang nasa latang ito kung may nagbabanta sa buhay mo. Opo. Pero, kailangan mo ba talagang gawin ito? Huwag ka iyak. Kailangan maging matibay ka. Matapang. Pero, gusto kong alagaan ka. Hindi makatutulong yan. Magiging pabigat ako sa'yo. Tatay. Ang powdered mix na narito sa lata, itago mo. At huwag na huwag mo itong iinumin. Ito ay para sa mga taong magbabanta sa buhay mo. Tatay. Huwag kang aalis dito. Binayaran ko na ang upa ng apartment na ito sa susunod na 10 taon. Opo. Siguro naman, sapat ng panahon yun para makahanap ka ng trabaho at magkaroon ng sarili mong buhay. Tatay, huwag mong sabihin yan. Ikaw ang buhay ko. Sa'yo umiikot ang aking mundo. Hindi, Rita. Tapos na ang tungkulin ko sa'yo. Tatay, huwag mo akong iwan. Huwag mong gawin sa akin ito. Oras na. Pahiran mo ang luha mo. Tatay. Kung gusto mo maging maayos ang lahat, gusto kong maging matapang ka. Pipilitin ko po. Gawin mo. Para sa akin, Rina. Gusto kong maging matapang ka. Tatay, babayaan mo. Yakapin kita sa huling pagkakataon. Ayoko. Huwag kang umalis. Kailangan ko itong gawin. Mauubos ang naipon kong pera. Maiiwan kang mag-isa at isang pulubi. Ayoko mangyari yun. Ayokong mahirapan ka. Ayokong magmukha kang kawawa, Rina. Sa nalalabi kong hininga, gagawin kong pinakabumuti para sa'yo. Para sa iyong kinabukasan. Alis na ako. Paano po kung dumating si nanay? Alam mo na ang gagawin mo. Opo. Hindi ho ba kayo mahihirapan sa... Kaya ko. Maging matapang ka para sa akin. Dito lang po ako. Pagmamasdan ko kayo. Hanggang sa... Magkikita tayong muli, Rina. Paalam, anak. Alam. Tatay! Huwag mo itong ituloy! Bumalik ka! Hindi pwede maging pulubi tayo! Magpagamot ka, tatay! Huwag mo itong gawin! Tatay! Tatay!
Hi, Miss Maganda. Hi. Salamat. Ako nang tatapos niyang pagwawalis mo. Hindi. Huwag na. Kaya ko na ito. Galing ako sa Maynila. Anak ako nitong may-ari ng apartment. Nabanggit sa akin ni nanay na may nakatira nga dito. Nasaan nga palang parents mo? Si tatay lang ang kasama ko. Pero umalis siya. Kung ganun, nag-iisa ka ngayon dito. Oo. Bakit? Rina, ingat ka ha. Maganda ka. Baka lang may magkagusto sa'yo dito at hindi makapagpigil. Tulad ko. Ito naman oh, para inaakbayan lang kita eh. Huwag ka masyadong pakipot. Baliwala naman yun eh. Pero dahil sa'yo, magiging madalas ang pagbisita ko dito. Bakit? Dahil nga sa'yo. Hindi mo naiintindihan. Well, anyway, ako nga pala si Vino. Ang iyong future boyfriend. Bakit mo yung sinabi sa bata? Para kung magsumbong yun sa tatay niya. Mamaya umalis pa sila dun sa apartment. Ang tagal ko naghintay ng uupa doon tapos bibisitin mo lang? Ma, ano ba naman? Binibiro ko lang naman yung tao eh. Isa pa. Talaga namang maganda si Rina. Maghanap ka muna ng matinong trabaho bago ka puporma sa kahit kanino babae. Batugan! Wow! Batugan talaga? Hindi ba pwedeng malas muna? Huh? Malas kasi. Nag-a-apply naman akong trabaho pero walang tumatanggap sa akin eh. Aba! Saan ka nakakita na nag-a-apply na gusto manager agad? Ma, wala kang bilib sa anak mo? Magtatrabaho rin ho ako. Gusto ko yung mataas na agad ang sweldo. Ayusin mo muna ang buhay mo, Fino. Hindi ka na bumabata. Aba, magkaroon ka naman ng pakinabang at hindi yung umaasa ka na lang sa akin palagi. Excuse me, pwede ba magtanong? Pwede po. Ano po ba yun? May nahanap kasi ako, mag-ama, ang aking mag-ama. Ano ho bang pangalan nila? Si Lester, yung asawa ko, at si Rina, yung anak namin. May nakapagsabi sa akin dito sila lumipat. Asawa at anak nyo? Oo, Pero hindi nyo alam na dito lumipat? hiwalay na kami. Naghiwalay kami mag-asawa. Inilayo niyo sa akin ang anak namin. Ganun po ba? Pero wala akong kilalang Lester at Rina eh. Pero may alam akong bagong lipat dito sa lugar namin. At mag-ama nga sila. Pwede mo bang ituro sa akin kung saan ang bahay nila? Sabik lang ako makita ang anak namin si Rina. Magandang gabi. Dito ba nakatira Wala sila? dito si tatay. Rina? Dalaga ka na? Sino ka ba? Ako ang iyong ina. Inaliyo ka sa akin ng tatay mo nung sanggol ka pa lang. Anak. Huwag mo akong hawakan. Rina, huwag ka sana magharit sa akin. Matagal ko kayong hinahanap. Iniwan mo si tatay. Sumama ka sa ibang lalaki. Rina, tapos na yon. Matagal ko na siyang iniwalayan. Nagkamali ako. Pero iniwan ko na siya. Matagal na kitang hinahanap. Kayo ng tatay mo. Anak, patuloyin mo ko. Mag-usap tayo. Bigyan mo ko ng pagkakataong magpaliwanag. Salamat. Pinatuloy mo ko. Salamat din dito sa tsaa. Inumin mo niyan para mainitan ang sikmura mo. Siguro malayo naging biyahe mo. Oo. Oo, Rina. Salamat sa tao na pagtanungan ko. Itinuro niya ako dito. Ganun ba? Ikaw, bakit ako lang ang ipinagtimpla mo nito? Hindi ka ba... Inumin mo niyan. Hindi ka pwedeng magtagal dito.
Gusto ko makausap si Lester. Ang iyong ama. Hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Nasasabi ka kung makausap siya. Kumusta na kayo, anak? Marami pa akong gagawin. Sige. Iinumin ko nito. Tamang-tama. Mainit. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Ang sarap ang At init. kabilin-bilin na ni Itay. Pag nagpakita ka sa akin, ipainom ko sa'yo ang nasa lata. Kaya, Inay, inumin mo ang tinimpla ko hanggang masaid ang tasa. Ano itong ipinainom mo sa akin? Kumikirot ang dibdib ko at... Rina! Tulungan mo ako! Rina! Hindi pa kita pwedeng itapon sa dagat. Mabigat ka. Kailangan itago muna kita sa banyo. Doon, sa kwarto ni tatay. Hindi ka na dapat nagpakita pa sa akin. Hindi ka na dapat nagpakasaya ng paliwanag. Dahil kinamumuyaan kita. Mas pipiliin kong si tatay ang nabuhay kaysa ikaw ang manatili dito sa tabi ko. Ngayon, dito ka. Hanggang maisip ko kung paano kita itatapon sa dagat. Tao po? Ikaw, Lester? Tao po? may humahanap kay tatay. Wala dapat makaalam na narito ang bangkay nito. Tao po! Si Cora ito! Ang may-ari nitong apartment. Sandali lang po! Nandiyan na! Ano po yun? Rina! Ang tatay mo, kumusta siya? Ilang araw ko na kasi napapansin, hindi siya lumalabas. Wala po dito si tatay. Lumuwas sa Maynila. May kailangan siyang asikasuhin. Iniwan ka mag-isa? Opo, isanay naman po ako. Kahit nung nasa Maynila pa kami, pag kailangan siya sa trabaho, iniiwan niya ako mag-isa sa bahay. Nang ilang araw? Opo, Bakit pawis na pawis ka? Parang meron kang binuhat na mabigat o meron kang ginawa na... naglilinis po ako ng banyo. Medyo maitim na po yung sahig ng banyo. At kinuskus ko pong maigi. Ay, oo nga pala. Yan, isa pa yung dahilan kaya ako nagpunta dito. Ano pong dahilan? May kailangan akong tingnan sa loob ng bahay. Ha? Pwede mo ba akong patuloyin? Importante lang, Iha. May nakalimutan akong kunin bago ko kayo pinatira dito sa apartment. Ano po ba yung nakalimutan nyo? Ako na lang ang kukuha. Iaabot ko po sa inyo. May naiwan akong gamot sa medicine cabinet dun sa banyo. Dun sa kwarto ng tatay mo. Sa banyo ng kwarto ni tatay? Naroon ang nanay ko. Ako na lang ang kukuha. Lahat ng laman ng medicine box ibibigay ko sa inyo. Hintayin nyo na lang ako. Hindi naman lahat ng laman yun. No, meron lang gamot doon. Isang gamot. Ako na lang, Aling Cora. Maupo na muna kayo dyan sa tumba-tumba sa labas. Babalik agad ako. Sige, okay. Ikaw ang bahala. Pero, mas gusto ko sana. Ako na lang ang Ako kumuha na ng po. gamot. Baka mahilo kayo sa loob. Nagbuhos ako sa sahig ng likidong panglinis Baka maamoy nyo, mahilo pa kayo. Oo nga pala. Oo, sabi mo nga pala kanina yun. Naglilinis ka ng banyo. Opo. Tama. Baka nga ako mahilo. Sige. Maghihintay na lang ako dito sa labas. Tilde, babalik na ako sa presinto, ha? Dumaan ako dito at may nakalimutan akong gamit. Kuya Miggy, isabay mo na si Mario, ha? Mag-a-apply ng trabaho sa munisipyo, total, doon din naman ang ruta mo. Pwede bang isabay mo na siya? Sige. Nasaan na ba ang batang yon? Sandali, Tito Miggy. Nagsasapatos na lang. Andyan na. Sinabi ko na kasing magpulis at mas mahiging benepisyo sa mga katulad kong pulis. Pero mas gusto magtrabaho sa opisina. Hayaan mo na siya, kuya.
walang hilig sa pagiging alagad ng batas eh. At kung ako naman ang tatanungin mo, abay ayoko din. Tama na yung ikaw na lang ang nagpapakaba sa dibdib ko. Abay mantakin mo, tuwing lalabas ka rito sa bahay, isang paa mo nasa hukay. Paano na lang kung pati si Mario magpulis? Magiging dalawa nang inaalala ko. Tilde, hindi mo naman ako kailangang alalahanin eh. Lalaki ako at pulis pa. Isa pa, dumaan ako sa matinding training para labanan ang lahat ng klase ng kriminal. Tito Miggy, paano po kung aswang ang kalaban? Ayun lang. Wala akong panlaban sa aswang eh. Pero, hindi naman totoong aswang, Mario. Kaya tayo na. Kailangan bumalik na ako sa presinto. Ano ba yan? Ang tagal naman ni Rina. Siguro mabuti pa sumunod na lang ako dun sa loob. Baka hindi niya alam kung alin yung gamot na sinasabi ko. Ay, ano ba ito? May nakatumbang mga silya sa kusina. At saka, may nabasag na tasa sa sahig. Ay, naku, ang batang ito talaga. Ano kaya ang ginawa niya at parang magulo ang loob ng bahay? Siguradong mapapagalitan ito ng tatay niya. Pag bumalik na yun dito. Rina! Sumunod na ako dito sa banyo kasi... Sino yan? Aling Cora! Bakit kayo sumunod dito? Sinong babaeng yan? Bakit nakahandusa yan sa sahig ng banyo? Huwag niyo siyang pansinin. Nawalan siya ng malay. Ay, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sino ka ako ang babaeng yan? Bakit nangingitim ang kanyang labi? Parang patay na. Hindi siya patay! Nawalan lang ng malay! Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya! Ano pa nangyayari sa inyo? Nagsisinungaling ka. Kailangan i-report ko to sa polis. Sandali! Ano ba? Bakit ka nakaharap dyan sa pintuan? Hindi ka lalabas! Wala kang i-report sa pulis. Huh? Sundin mo ko kung ayaw mong madamay sa babaeng yan! Palabasin mo ako! Meron kang ginawa sa babae nakahadusay doon sa banyo. Kailangan ko itong may report. Kailangan! Sabi ko, hindi ka na makakalabas pa dito! Hindi ako papayag na pakialaman mo ang buhay ko! Ang sabi ni tatay, hindi ako dapat umalis dito! Hindi siya dapat nagbanta! Hindi mo ako dapat pinagbantaan! Tatay, hindi ko nasunod ang utos mo. Napilitan akong gamitin ng kahoy na pamalo kay Aling Cora. Wala nang panahon para painumin ko siya ng pulbos na tsaa na hinaluan mo ng lason. Tandaan mo, Rina, kung may nagbabanta sa buhay mo, ipainom mo sa kanyang pinulbos na tsaa. Huwag kang aalis sa lugar nito. Ito na ang tahanan mo. Inihanda ko ng lahat para sa'yo. Bakit mo ako iniwan, Tay? Bakit mo ito ginawa sa akin? Gusto kong maging matatag ka. Maging matapang ka para sa akin. Oo, Tatay. Mula sa araw na ito, wala nang luhang papatak sa aking mga mata. Magiging matapang ako. Magiging matibay ako para sa'yo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang bigat naman ng matandang to. Anong nangyari? Bakit dugol si Aling Cora? Hindi ko sinasadya. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Maniwala ka! Ano bang nangyari kay Mama? Hindi na bumalik. Ang sabi niya, pupunta lang siya sandali doon kay Larina. Mabuti pa siguro, sundan ko.
Tamang-tama. May dahilan ako para makita muli ang magandang dalaga na nangungupahan sa apartment namin. Pasasambat, mapapasa akin din ang mailap na babaeng yun. Ay, nako. Mabuti na abutan kita dito sa bahay niyo. Sarah? Anong ginagawa mo rito? Mukhang paalis ka na naman, ha? At sino na naman babaeng pupuntahan mo? Babae agad? Ah, Puro lalabas ng bahay? Babae agad ang pupuntahan? ano? Kilala kita, Fino, ha? Ilang beses na kitang nahuli, meron kang kausap na ibang babae. Maiiwasan ko ba yun? Bading ka ba? Isa ganda kong lalaki eh. Natural lang, nalapitan ako ng babae. Weh! Oo. Niloloko mo ba ako? Sa halip na sayuin mo ako, lalo mo ako iniinis. Sarah, pakiusap naman. Kung gusto mong magkasundo tayo, tigilan mo na yung kasiselos mo. Hindi porket nakikipag-usap ako sa ibang tao, babae man o lalaki, palagi mong pagsisalosan. Ayoko na niloloko mo ako. Hindi kita niloloko. O kung gano'n, bakit mo ako iniiwasan? Dahil nasasakal na ako sa kasiselos mo. Ha? Di ako magsiselos kung walang dahilan. Pues, ako na magsasabi sa'yo. Wala sa lugar yung pagsiselos mo eh. Oh, Walang dahilan para magselos ka. bakit? Dahil wala naman ako ibang babae. At isa Oo. pa, hindi pa kita asawa. Ano mo ako? Kaya kung ayaw mong tuluyan kitang hiwalayan, Sarah, tantanan mo ako! Nasaan si Mario? Nako, kuya. Hindi pa umuwi. Hindi ba mag-a-apply lang siya sa munisipyo? Gabi na. Nasa kaibigan siguro. Pinamimihasan mo yung binata mo na basta na lang pupunta kung saan ang hindi nagsasabi sa'yo eh. Kuya naman, ayoko lang masyadong higpitan yung binata ko. Kaya pag-uwi niya, ako na ang kakausap sa kanya. Hindi tama ito na mula sa pag-apply ng trabaho, kung saan-saan pa lumiliko. Dapat, umuwi na muna siya. Tapos, magpaalam muna kung may pupuntahan pa siyang iba. Tao po! Rina? Tao po! Si Fino ito! Ano? Sino si Rina? Bakit mo siya hinahanap? Ano ba naman, Sarah? Sa amin ang apartment na ito. At nangungupahan dito si Rina at ang tatay niya. So? Bakit mo siya pinuntahan dito? Susunduin ko si Mama. Ang alam ko, dito siya pupunta eh. Bakit kailangan sunduin ng mama mo? May nangyari ba sa kanya? Pwede ba, Sarah? Napipiko na ako ah. Umuwi ka muna. Baka hindi kita matansya kung anong magawa ko sa'yo. Ano? Bakit? Sasaktan mo ko? Ha? Sarah, pakiusap. Sige nga, sige. Ano? Sasaktan mo ako? Ha? Sige, saktan mo ko! Sarah! Ano? Wag mo akong susubukan! Ay! Saan ka papunta, Fino? Huwag mo akong iwan dito! Chip! Ako na lang hahanap sa pamangkin mo. Total, dadaan naman ako malapit sa munisipyo. Pero baka wala na doon si Mario. Sige na, Sarento. Mabuti pa nga, ikaw na dumaan doon. Okay, Chip. Kilala ko naman si Mario. Kahit nakauwi na mga nagtatrabaho sa munisipyo, pwede ko namang ipagtanong sa paligid. May malapit na computer shop doon eh. Baka naroon na si Mario. Maaari nga. Nasabi niya sa akin minsan, nag-a-apply siya online. Baka yun nga ang ginagawa niya ngayon, Kuya Miggy. Sana nga. Dahil pag nalaman kong bumabarkada siya sa mga tambay, hindi magandang maririnig niya sa akin. Sige, Chip. Alis na ako. Sarento. Tawagan mo ako sa radyo pag nakita mo si Mario, ha? Yes, sir. Sabihan mo rin siyang umuwi na agad. Mabutit hiniwalayan din ako ng buwisit na babaeng yun. Napakamaldita. Pag nakuha ko si Rina, talagang iwasan ko na si Sarah. Pero bakit nga walang sumasagot sa mga kato ko?
Wala nga kayang tao ka na rin, ha? At may napapansin akong nakapagtataka. Bakit may mga putik sa harap ng pintuan nila? Sandali lang. Tita Perla! Oh, Pino, napadaan ka. Si Mama ho, hinahanap ko eh. Nagpunta ba dito? Abay, hindi. Alam mo namang may tampo sa akin ng mama mo. Hindi yung pupunta dito. Umalis kasi kaninang umaga. Hanggang ngayon, padilim na, wala pa. Baka nakikipagchismisan lang. Hindi naman ugali ni Mamang nakikipagchismisan. Yun nga ang ayaw na ayaw niya. Mabuti naman. Pero hindi kita matutulungan. Wala siya rito. At hindi siya nagpakita sa akin sa araw na ito. Salamat po. Ano bang sinabi niya sa'yo? Pupunta daw po siya sa paupahang apartment. May kukunin doon. Bakit hindi mo doon puntahan? Wala pong sumasagot sa sa kato ko. Ang mabuti pa, Pino, umuwi ka na. Baka naroon na ang nanay mo. Ma! Narito ka na ba? Ma! Walang nagbago dito sa bahay. Nasaan kayo matandang yun? Napapagod na ako ng kalalakad para hanapin siya. Mabuti pa. Bumalik ako kina Rina. Baka naroon naman siyang talaga. Buwisit kasi Sarah. Tinalakan ako kanina. Napaalis tuloy ako nang wala sa oras. Babalik ako kina Rina. Hindi ugali ni Mama na umalis at hindi agad bumalik. Baka bumaba yung blood sugar niya at hindi alam ni Rina kung paano tutulungan si Mama. Chip! Wala eh. Wala daw nakakita kay Mario. Ha? Nagtanong ako sa bilyaran. Nagtanong din ako sa computer shop. Nasa kaya ang batang yun? Miggy, anong gagawin natin? Maghintay tayo ng ilang oras pa. Chip! Hmm. Kung gusto mo, i-alerto ko na sa mga kasama namin. Hindi. Maghintay tayo ng 1 hanggang 2 oras pa sa rento. Ha? Saka natin hanapin ang pamangkin ko. Narito pa rin ang mga bahid ng mga putik sa harap ng pinto ng apartment. Rina? Si Pino ito! Nandyan ba si Mama? Wala pa rin sumasagot. Susubukan ko kayang silipin sa likod bahay. Ano ito? Parang may hinukay na lupa. At sa hugis at laki ng pagkahukay, parang may inilibing dito. Mario, bakit mo ako tinulungan? May nakapagsabi sa akin ng totoo mong kalagayan. Anong kalagayan? May nakakita sa inyo ng iyong ama. Pumunta kayo sa tabing dagat at... Ang taong sinasabi mo? Nakita ba niya kung paanong... Oo, Rina. Nakita niya ang pinanood mong iyong ama. Hanggang sa ito'y lamunin ng mga alon sa dagat. Hindi ko siya pinanood, Mario. Ilang beses akong sumigaw. At nagmamakaawa na bumalik siya. Na kahit maging baldado siya, dahil sa sakit niya, aalagaan ko siya. Nakahanda akong alagaan siya kahit maubos ang aming pera. Kahit siya na lang ang maiwan sa buhay ko. Rina... Pero hindi siya nakinig. Mas pinili niyang umalis sa mundong ito at iwan ako na isang ulila. Mario, hindi ka ba natatakot sa akin? Inamin ko na sa'yo na akong pumatay kay Aling Cora. Kinailangan kong gawin yun dahil sa... Dahil nakita niya ang bangkay ng iyong ina dito sa banyo. Hindi ko yun gustong gawin. Pinigilan ko siya pumunta rito. Ayokong madamay siya. Rina, nailibing na natin si Aling Cora. Anong gusto mong gawin natin sa iyong ina?
Ililibing rin natin siya. Pero kailangang hintayin natin makaalis si Fino. Wala nang kumakatok. Maaaring umalis na siya. Silipin natin sa bintana. Rina! Narito pa siya. At galing siya sa likod ng bahay. Nakita kaya niya ang... Rina! Nakita ko ang ginawa mo. Hindi ko alam kung sino ang nakalibing sa hukay. Pero kung nandiyan kayong mag-ama, palabasin niyo si Mama. Kung hindi, isusuplong ko kayo sa mga pulis. Hindi na siya dapat makaalis dito. Rina, hindi ko alam kung bakit kita tinutulungan. Pero ang iyong mga mata, kapag tumingin ako sa iyong mga mata... Mario, wala akong kapangyarihan. Kung yan ang iniisip mo, malaya kang makaalis dito. Wala akong gagawin sa'yo masama. Ang tanging hiling ko lang, huwag kang sasaksi laban sa akin. Sapagkat pag ginawa mo yun, sasapitin mo rin ang sinapit ng babaeng nagpakilalang ina ko at ni Aling Cora! Jeff! May nakakita kay Mario! Saan sa rento? Nasaan siya? Buhay pa ba ang anak ko? Buhay siya, Aling Tilde. Pumasok siya sa bakuran. Napag-aari ni na Aling Cora. Si Aling Cora? Anong gagawin doon ni Mario? Bakit nga pupunta roon si Mario? May binatang anak si Cora. Pero hindi naman sila magkaibigan ni Pino. Chief! Oh, Pupunta ako na! sasama ko sa'yo. Ano kaya ang dahilan at nagpunta doon ang pamangking ko? Hindi ako sasaksi laban sa'yo. Hindi rin kita iiwan ng mag-isa. Mario, salamat. Ngayon, anong gusto mong gawin natin kay Pino? Haharapin ko siya. Dito ka lang sa kwarto. Pag napaalis ko siya, saka natin ilibig ang babaeng ito na nagpakilalang nanay ko. Paano kung saktan ka ni Pino? Hindi niyang gagawin yun. Pinagnanasaan niya ako. Rina! Buksan mo ito! Nasaan si Mama? Dito lang siya pwedeng pumunta! Pino, ano ba? Hindi mo kailangan sumigaw. Bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Naglilinis ako ng banyo sa taas. Inuna mo pa ang banyo? Pero itong harap ng pinto, putikan. Hindi mo winawalis o binubuhusan ng tubig. Susunod ko na itong linisan. Pero May kinakailangan kang ilibing sa likod bahay. hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Sa lit kong ito? Sa payat kong ito? Sinong kaya kong ilibing? At paano ko hukayin ang sinasabi mong hukay? Huwag mo akong paglaruan. May sa demonyo kang babae ka. Sino ba sa ating dalawa nag-iisip ng masama? Hindi ba ikaw? Huwag mo akong baliktarin. Fino, wala dito ang iyong mama. Narito siya. Nagpaalam siya sa akin, di siya pupunta. Kung gusto mo, pumasok ka. Tignan mo sa sala, sa kusina. Wala siya rito. Huwag mo na akong paikutin. Talagang papasok ako at hahanapin ko siya. Fino! Para maniwala ka lang, hindi ako nagsisinungaling. Mabuti pa magmerienda tayo. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Anong sinabi mo? Halika. Lumapit ka. Hindi naging maganda ang una nating pagtatagpo. Natakot ako sa akbay mo. Aspladahan ka sa akin. Pero ngayon, gusto kong maging magkaibigan tayo. Talaga, Lina? Oo. Sige. Hanapin mo si Aling Cora. Hindi mo naman siya makikita eh. Dahil talagang wala siya rito. Pero, pagtitimpla kita ng tsaa para makapag-usap tayo ng mas matagal pa. Sandali lang, ha? Sabi ko na, mahuhulog ka rin sa akin, babae ka. Wala pang babae na nakatanggi sa akin. Wala pang babae na nagustuhan ko at hindi ko nakuha. Kuya, sandali. Oh, bakit Tilde?
Pwede ba akong sumama? Huwag na, Tilde. Dito ka na lang. Natitiyak ko. Nasangkot lang sa kalokohan nito si Mario. Baka nayaya sa inuman. At dahil hindi naman sanay uminom, baka nalasing kaya hindi makauwi. Pero, Kuya Miggy... Sige na, dito ka na lang sa bahay. Kami na lang ni Sargento susundo kay Mario. Paulit-ulit ko pa rin nakikita sa aking gunita ang pagmamakaawa ng babaeng nagpakilalang siya ang aking ina. Ako ang iyong ina. Inilayo ka sa akin ng tatay mo. Nung sanggol ka pa lang. Anak. Huwag mo kong hawakan. Rina, huwag ka sana magalit sa akin. Matagal ko kayong hinahanap. Iniwan mo si tatay. Sumama ka sa ibang lalaki. Rina, tapos na yon. Matagal ko na siyang hiniwalayan. Nagkamali ako. Pero iniwan ko na siya. Matagal na kitang hinahanap. Kayo ng tatay mo. Anak, patuluhin mo ko. Mag-usap tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. At noong tumumba siya, dahil sa epekto ng lason, pilit niyang binuksan ang bag niya. Iniaabot niya sa akin ang sulat na hanggang ngayon na hindi ko pa binabasa. Rina, Pasensya na. Wala nga pala dito si Mama. Pero yung hukay sa labas ay... Kung gusto mong malaman kung sinong gumawa nun, sasamahan kita. Tingnan natin kung anong meron sa hukay na yun. Ayoko ring mabuhay sa takot, Fino. Pero inamin mo muna itong tsaa habang mainit pa. Rina, bakit parang mapait ang... anong inilagay mo rito? Anong inilagay mo sa tsaa? Rina! Tulong! Rina! Rina! Anong nasa tsaa? Mamatay ka! Bakit? Gusto mo akong maangkin? May masama kang balak sa akin. Rina! Maawa ka! Huwag mo nang labanan ng lason. Hindi ka na mabubuhay. Rina! Mamamatay ka na! Ngayon, wala nang makakaalam na nangyari sa iyo. Maliban kay Mario. Pero, talaga nga kayang kakampi ko siya? Mula dito sa siwang ng pinto, dito sa kwarto, nakita kong pinainom ng tiyaan ni Rina si Pino. At ngayon, nakahandusay ito. At parang wala ng buhay. Nilaso ni Rina si Pino. Tsak, yun din ang gagawin niya sa akin. Kung matutuklasan niyang nagsinungaling ako sa kanya. Anong klaseng tao si Rina? Isa siyang demonyo sa anyong tao. Mario, napatahimik ko na si Fino. Papasok siya dito sa kwarto. Kailangan labanan ko ang aking takot. Mario, pinabantayan mo pa rin bang bangkay ng babaeng? Nagpakilalang iyong ina? Oo, Rina. Hindi ako umaalis dito. Sinunod ko ang bilin mo. Ililibing din natin si Fino. Ha? Bakit? Pinagtangkaan niya ang buhay ko. Nagsisinungaling siya. Walang kinuhang masama sa kanya si Pino. Mario, tumingin ka sa aking mga mata. Naniniwala ka bang sa bawat pagkakataong nakapatay ako? Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili? Rina, oo. Naniniwala ako sa'yo. Pues ako hindi! Patalim. May hawak kang patalim. Oo, Mario. At dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat na nangyari dito, patatahimikin din kita! Ako nga po.
Ako yung nakakita kay Mario na pumasok niya sa bakuna ni na Aling Cora. Pero hindi si na Aling Cora yung nakatira dyan. Merong bagong lipat na mag-ama dyan sa apartment. Pero yung nakikita ko lang na lumalabas ng bahay, yung anak na babae. Ganun ba? Oo, naiinis nga ako sa babae na yun eh. Bakit naman? May gusto sa kanya yung nobyo ko si Fino. At nabalitaan din naming hinahanap ni Fino ang kanyang ina. Oo nga po. Katunayan, sinamahan ko siya dyan kanina. Pero wala namang sumasagot sa pagkatok niya. Sige, umuwi ka na. Kami na ang bahala dito. Ang hanap ko lang naman ay ang aking pamangkin na si Mario. Rina, makinig ka sa akin. Walang makakaalam ng pagpatay mo. Kakampi mo ako. Ganon? Kanina lang tayo nagkakilala, Mario. Kanina nang mahuli mo kung hinihila palabas ng bahay si Aling Cora. Pero tinulungan kitang ilibing siya. At ngayon ang babaeng narito sa banyo. Tutulungan uli kitang ilibing siya. Pati si Pino. Lahat sila itatago natin. Walang makakaalam na nangyari dito. Kakampi mo ako. Maniwala ka. Bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil naiintindihan kita. Dahil alam ko ang pakiramdam ng nag-iisa. Nang walang kakampi. At nang walang tagapagtanggol. Rina, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Makinig ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tao po. Tao po. Si Tito Miggy. Kilala mo ang tinig ng kumakatok? Hindi Hindi ko siya kilala. Bakit may kumakatok dito ng ganitong oras? Madilim na sa labas. Hindi ko alam. Magkasama tayo mula kaninang hapon. Wala akong ibang makakausap. At hindi ako maalis dito. Pag nalaman kong may kinalaman sa'yo ang tao sa labas, papatayin ko siya. Rina. Dito ka lang. Haharapin ko ang kumakatok. Hindi. Mas makakabuti magbingi-bingihan ka na lang. At huwag ka na lang gumawa ng kahit anong ingay. Aalis din yun. Hindi ba lalo siyang maghihinala na... Hindi, Rina. Maniwala ka sa akin. Aalis din yun. Aalis yun. May ilaw sa loob ng bahay. Pero wala naman lumalabas kahit ilang beses na akong kumatok. Sabi ni Sarah, kumatok din sila kaninang may araw pa. Pero wala din lumalabas ng bahay. Mabuti pa. Silitin ko dito sa may bintana. Iikot ako sa paligid ng bahay. Eto. Dito sa kusina. May bukas na bintana. Tama-tama. Dito ako sisilip. Aba, hindi. May nakahandusay na lalaki sa sahig. At bumubula ang bibig niya. Kilala ko lalaki ito. Siya si Fino. Headquarters, si Chip ito. Narinig niyo ba ako? Over. Back up. Magpadala kayo dito ng backup. Narito ko sa paupang apartment ni Cora. Headquarters, ito si Chip Miggy. Narinig niyo ba ako? Over. Mamang Police? Gusto niyo po bang uminom ng tsaa? Ha? Sino ka? Ako si Rina. Narinig ko kayong kumakatok. Pero hindi ako nakalabas agad kasi pinagtimpla ko pa kayo ng tsaa. May nakahandusay sa loob ng bahay. Si Fino. Anong ginawa mo sa kanya? Nakahandusay? Walang nakahandusay sa loob. Halika. Tignan mo uli. At doon mo sa loob inumin tong tsaa. Hindi. Maghihintay ako ng backup. At ikaw, babae, huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Ayaw mo itong inumin? Pues, kailangan ko itong gamitin sa'yo! Wag! Wag, Rina! Hindi siya kaaway. Akin na yung patay. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Mario, salamat buhay ka. Ano ba nangyari, ha?
Bakit naroon ka sa bahay na yun? Aksidente, inay. Napansin ko mula sa labas na parang may hinihilang mabigat si Rina. Nagmagandang loob ako. Tutulungan ko dapat talaga siya eh. Pero natakot ako. Nang makita ko si Aling Cora ang hinihila niya at duguan nito. Ano ginawa mo? Nagkunwari ako naawa sa kanya at kakampi niya. Tinulungan ko siyang ilibing si Aling Cora. Naghihintay ako ng pagkakataon makaalis para sana magsumbong kay Tito Miggy. Pero hindi ako nakaalis hanggang nagpunta dun si Tito Miggy. Mario, natagpuan sa bulsa ni Rina sulat na ito. Hindi pa nabubuksan. Hindi pa. Ano pong gusto niyong gawin ko dito? Sulat? Hindi ako interesadong basahin yan. Hindi yan makatutulong para makalabas ako dito sa kulungan. Binasa ko na to, Rina. At sa tingin ko, hindi ka man interesado. Kailangan malaman mong laman ng sulat na to. Para sa'yo, ng iyong ina. Sa minamahal kong anak, Rina. Nang isilang kita. Yun ang pinakamagandang biyaya sa akin ng langit. Pero dito ko rin natuklasan kung sino talaga ang iyong ama. Isa siyang assassin. Pumapatay ng walang awa. Kaya pala, palagi siyang maraming pera. Nagsinungaling siya sa akin tungkol sa tunay niyang hanap buhay. At nalaman ko rin nilalason niya ang taong kumukontra sa kanya. Hindi para totoong ulila siya na magkakilala kami. Pinatay niya ang sarili niyang magulang sa pamamagitan ng lason. Oo, sumama ako sa ibang lalaki. Pero yun ay upang takasan siya. Binala kong bawiin ka at kunin sa kanya. Ilang beses ko kayong hinanap. Pero hindi ko kayo natagpuan. Hindi ko alam kung makakarating pa sa'yo ang liham kong ito. Pero sana, mapatawad mo ko kung iniwan man kita noon. Nilaso niya ang isip ko. Pinaniwala niya akong isa siyang mabuting tao. Ayokong gawin niya yun sa'yo. At sana, pag nabasa mo ang sulat kong ito, hindi pa huli ang lahat. Nagmamahal, nanay. Hindi! Siyang sinungaling! Mahal ako ni tatay! Kung mahal ka niya, hindi ka niya tuturuan pumatay. Hindi niya ipapamana sa iyong lason na siya ngayong ginagamit para pumatay. Hawakan mong sulat na to, Rina. Basahin mo yan araw-araw. Dahil ang gumawa ng sulat na yan, siya ang totoong nagmamahal sa'yo, Rina. Ang iyong ina. Nakabilanggo na si Rina. Pinagturusahan ang kanyang parusa. Dapat sana ay inilapat ito sa kanyang ama. Dito natatapos ang isa na namang kwentong tampok sa linggong ito na ating pinamagatang Lason. Sa isa na namang gabi ng lagi.